Panibagong ninabas na statement ni Donald Trump itong 2-week ceasefire. How significant is it that President Trump mentioned itong 2-week ceasefire, and meron po bang posibilidad magiging long-term peace agreement ito, or meron na po bang mga ganitong nangyari before sa pagitan ng diplomatikong relasyon ng US at Iran? Isang problema na hindi pinapaniwalaan ni President Trump. Ang Iran po kasi ang kanilang behavior ay iba. Para kay President Trump, sinungaling ang Iran dahil if I'm going to review a little, during the time of President Bush and President Obama, nagkaroon po ng agreement ang Iran at saka yung International Inspectors for Atomic Energy na hindi na ipagpatuloy yung kanilang paggawa ng nuclear weapons. Pero nagsinungaling sila at na-discover lately na gumagawa pala sila at almost makagawa na sila ng weaponized nuclear weapons. So yun po ang nagiging issue dito. Hindi ang behavior ng Iran is parang toso at hindi mapaniwalaan. But President Trump is still giving them chances, and this particular 2 weeks is very significant. It's because kung itinuloy ang pagbomba sa Iran, ang kawawa ang mga civilian. At pagkatapos, magkakaroon na ng, imbes ng gera ay between America, Israel versus Iran, ay magkakaroon na po ng regional war at hindi lang tatlong nasyon o tatlong bansa ang magiging involved. Marami ng mga bansa, including the fellow Muslim countries like Saudi Arabia, na binubomba na rin ng Iran kasi sinasakop na ng Iran sa pagbomba ang mga kaibigan at mga countries sa kanilang paligid. UAE, Oman, Kuwait, binubomba na po nila. Talaga nga naman bubumbay nila dahil ang Amerika ay may iba't ibang at maraming mga bases doon sa iba't ibang lugar na yon sa Middle East. Kaya masyadong masalimuot at very very hard to really connect the good points on it. Pero sa ngayon, ang significance ng two weeks is that there is a possibility na magkakaroon ng usapan sa pamamagitan ng Pakistan na magkaroon ng ceasefire. Pero yung ceasefire na yan hindi magiging permanent. I'm very sure na hindi magiging permanent. It's because people are watching and nations are watching of the behavior ng Iran. At always, isisisi na sa Iran, it's because Iran is not actually true to their words when they make promises. Ayun nga, Sir Rene, kaugnay rin po ng sinabi ni President Trump dito na katulad din po ng binanggit nyo kanina, yung pagkikipag-ugnayan nga po ni President Trump sa kaya Prime Minister Sharif, and kasama pa dito, Sir Rene, ang Field Marshal Asim Munir. Paano po nakakaapekto itong ating mga tinatawag na regional players katulad ng Pakistan sa pag-iimpluwensya ng military decisions sa gitnang silangan, Sir Rene? Hindi din po kasi nakita naman po natin ang presidente ng Amerika ay hindi naman nakikinig sa kahit kanina. Actually, nung magsimula ito, hindi namin alam. Kami dito sa Amerika, there was no preemptive reports when it comes to sa invasion ng Iran. At ginawa niya na siya lang mag-isa. At pagkatapos, sinasabi naman ni President Trump, kahit na siya lang mag-isa, tatapusin niya itong gera na ito. So, the president is not really affected by what other people say or what other people, leaders of other countries are saying. In fact, he had requested some assistance or some involvement ng ang aming mga allies, gaya ng Japan, ang mga countries sa Europe na nagbe-benefit naman ng mga petrolyo na galing sa Middle East. Ni isa man sa kanila ay walang nag-respond ng positive nung nag-request si President Trump na pagpalala kayo ng inyong mga warships para tulungan na bantayan na magiging bukas ang Strait of Hormuz. So, the Strait of Hormuz is closed. Nothing is coming in. Nothing is going out. It's because nobody had helped America. But still, President Trump stood his ground and he's continued to make the fight in order for Iran to be quote-unquote disciplined. At alam naman po natin talaga na President Trump is
sometimes is completely hindi natin kayang i-predict, unpredictable ang mga actions niya, no? At Yes, very meron po siyang binanggit din dito kaugnay nga ng ceasefire, no? Alam naman po natin, Sir Rene, na itong gulo na ito sa gitnang silangan ay hindi lang po itong mga bansa na andito sa gitnang silangan ang apektado, kundi lahat po tayo dito, ano? At nabanggit nyo rin po kanina na humingi na po ng tulong ang si President Trump sa iba't ibang mga ally countries, ano? Ngunit pakiramdam ko po, merong mga bansa na who refuse to help, ano? At para sa aking pananaw lang din, at hindi ko po alam kung mag-agree kayo, ang nag-iisang paraan na lang para maayos ito ay talagang diplomatic relations, ano? At kaugnay nga nito, Sir Rene, merong binanggit kanina si US President Trump kaugnay nga dito sa tinatawag niyang complete total regime change, ano? And bagong leadership ng Iran. Gaano po ba ka-realistic itong senaryo na ito, at ano po kaya ang ibig sabihin nito or magiging epekto nito kung sakali man na magkatotoo ito para sa regional stability po, Sir Rene? Ang regime change, if we're going to make a little bit of history, Bobo Nixon, before 1979, ang Iran ay under the kingship or monarchy na tinatawag lang Shah. Remember that? Mayroong Shah of Iran dati. At pagkatapos, he was dethroned and replaced by a Muslim religious leader na yun ang Ayatollah Khomeini. At pagkatapos, before 1979, ang Iran was open for any religious practices. In fact, one of the most beautiful churches of the Roman Catholic Church ay nasa Isfahan, diyan sa may Turkey. Napakagandang simbahan at ang mga tao ay libre na magsisimba at express yung kanilang religious belief and religious practices. No magkaroon na, ang Persia was not actually Muslim. They were Persians. They were Iranian or Persians nung una. Ang Persians hindi naman po Muslims eh. Nang pumasok na ang Ayatollah Khomeini, doon na nagsimula ang Sharia law sa Iran. So, ang pagbabago, kaya ang maraming nagpo-protest na mga Persians talaga against the leadership ng mga Muslims. Kasi parang inagawan, parang gaya sa atin dyan sa Pilipinas, kung mananalo ang mga rebelde, ganun din mangyayari. Pero hindi yan dahil sa mga Pilipino ng mga leaders diyan. Kung hindi ang nagsusulsol sa kanila ay mga taong may ibang kailangan sa Pilipinas. Ganun din ang nangyari sa Iran. So changes, I don't think that there would be so much changes and there would be so much change in the regime and yun ang tingin ni President Trump na magiging significant kung mayroong regime change. Pero nakita po natin, namatay na yung matandang Ayatollah Khomeini at pagkatapos, ang pumalit sa kanya ay kanyang anak naman na nagiging Khomeini na rin. At ayun nga, very fascinating din talaga itong Sharia law. No? Lingid sa aking kaalaman din, Sir Rene, na Sharia Constitution pa lang ipinapatupad ng Iran. Ito rin siguro marahil kung bakit very firm ang kanilang beliefs pagdating sa boundaries ng kanilang mga bansa, ano? At kaugnay naman dito, Sir Rene, Trump mentioned itong 10-point proposal from Iran, ano? Base po sa mga naririnig nyo dyan o nakakalap ng mga impormasyon, ano po kayang mga issues ang likely to be included in this proposal, at alin po kaya dito sa mga issues po na ito ang most contentious, kumbaga? Ang most contentious dito actually is, as of this moment is the opening of the Strait of Hormuz. Kasi pag hindi nabuksan ng Strait of Hormuz, ang ating mga presyo sa petrolyo ay tataas at tataas pa rin. That's number one. Yun ang most recent development. Pero yung may ibang mga contentions na hinahanap si Trump. Una, yung nuclear weapons na dinedevelop ng Iran. Gusto ni Trump na hito yan, which has been an agreement between supposedly the previous presidents, President Bush and President Obama. Yun isa sa mga contentions. Number two ay yung sponsorship of terrorism.
kagaya ng Yemen. Nag-sponsor sila, nagpo-provide sila ng mga missiles, nagpo-provide sila ng mga armas para lang bombahin ang Israel. Kasi gusto nila talagang in-express ng Iran yan na gusto nilang mawala at matunaw ang bansang Israel. Nag-sponsor sila ng Hezbollah sa Lebanon. Sila din ang sponsor niyan. Sila nagpo-provide ng armas, sila nagpo-provide ng mga bomba, sila nagpo-provide ng mga missiles. Yun ang mga contentions na gusto ni Trump na mawawala. Dahil that would be a source of peace, of course, sa Middle East, where Israel is the only non-Muslim country that exists, and its boundary, ang boundary niya ay puro mga Muslims, mga Muslim practices lahat, practicing lahat. So, yun ang mga tatlo na sigurado ako na na mapasama sa mga contentions na pinag-uusapan sa negotiation na yan. At talaga, base po din sa sagot nyo, talagang medyo malabong mangyari ito, Sir Rene, at medyo marami-raming deliberation pa ang posibleng maganap bago ito. Ngunit bagamat sinabi niyo po, Sir Rene, itong mga facts nga kaugnay dito sa mga contentions na maaaring iset ng US, kung sakali man po, let's remain optimistic, if a peace agreement is successfully finalized, or kung pinal na po itong peace agreement, ano po kaya ang pwedeng maging ibig sabihin nito, or posibleng maging epekto nito sa global oil markets, given yung strategic importance nga po ng Strait of Hormuz dito sa ating global oil market? Mm-hmm. Ang magiging significance nito, Bombo Nixon, is that mumura at magiging free-flowing ang supplies ng petrolyo. Kaya sa ngayon, mayroong market cap ang Iran. Hindi sila makapagbenta ng kanilang mga petrolyo ng basta-basta. Mayroon silang limit. May mga limit sila dahil ang nililimit yan para hindi sila magkaroon ng maraming pera para panggasto sa pagdevelop ng kanilang nuclear weapons. That's the reason why mayroon silang limitation. Pero napakarami po ng petrolyo na mapuproduce sa Iran. Kaya nga lang, ginagamit nila sa paggawa ng nuclear weapons. That's the reason why mayroon silang market cap na tinatawag. At mayroon silang financial restrictions. So, ang significance niyan, pag na-destroy o kaya maghinto sila sa pag-develop ng nuclear weapons, ang kanilang market sa kanilang oil ay magiging open na, magkakaroon na ng open market. At ang volume na sa ngayon, halimbawa 20% ng price sa buong mundo ay lumalabas. You count it, it's about 30 million barrels a month na lumalabas dyan sa Strait of Hormuz, dumadaan sa Strait of Hormuz. And you can just imagine, kung mag-increase production sa kahit na 50 million na lang, 50 million barrels a month na lalabas dyan, mumura ang, hindi naman ako expert sa economics, but I would believe, I believe that it talaga magko-contribute yan sa pagmumura at pagbaba ng presyo ng petrolyo. Yun ang magiging epekto niyan sa world market ng petrolyo. Sa ngayon, nakikita naman ninyo, of course, kung tumaas ang presyo ng petrolyo, lahat ng ating bilihin sa ating groceries, sa ating mga markets, all the deliveries, all even services, nagmamahalan dahil binabawi dyan ang mga gastos na binibili sa pagbili ng petrolyo. Pero kung ang petrolyo ay mura, lahat naman, parang supply and demand. No? At bababa naman ang lahat ng ating pangangailangan bibilin sa ating mga groceries. At yun Ating pamasahe, bababa rin. At yun din, pinapaniwalaan ko rin po yan, Sir Rene, pagkat ako'y naniniwala din na itong usapan natin pagdating sa produktong petrolyo ay talagang nagko-cause ng domino effect. Kung tumaas ang produktong petrolyo, ang presyo ng produktong petrolyo, lahat susunod na simula sa sektor ng agrikultura, pangunahin na dito yung transportasyon, at syempre, kasabay niya ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin pagkat tayo ay talagang malaki pa rin ang inaasa natin sa mga produktong petrolyo, lalo na't according din sa aking research ay around 20 to 25% nga ng global oil supply ay nanggagaling pa nga dito sa gitnang silangan, at talagang dumadaan sila sa Strait of Hormuz. At bilang panghuli, Sir Rene, from your perspective, ano po ba ang pakaiingatan po natin na tignan in the next 2 weeks para maintindihan po natin whether this ceasefire and
potential na peace agreement will hold? Ang babantayan po natin siguro ay ang ating panalangin. I don't know if you are or our listeners are religious enough and believe in prayer. I think yun ang babantayan natin ng ating seriousness and praying that these things would discontinue kasi po pag magpatuloy ito, patuloy itong tataas ang presyo ng petrolyo at lahat po ng ating mga pangangailangan ng ating unahing bilihin ay magsisitaasan na rin po. At medyo mahirap dahil ang ating mga sweldo hindi tumataas, ang mga bilihin tumataas.